Hello mga kapalalang, another day, another video na naman. Sa totoo lang mga kapalalang, itong video na to ay matagal na to. Ngayon ko lang siya nagawa ng voice over dahil nga maraming nakapila pang ibang video na nauna naming i-take na hindi ko pa nagagawa ng voice over. So ito yung kasunod, kaya ngayon ko pa lang siya nagagawan. Actually, kung gugustuhin ko naman talaga, matatapos ko siya within a day. Kaso nga lang, syempre nanay tayo, marami tayong ginagawa sa bahay, nagbabantay tayo ng mga bata, and then inabot ako ng katamaran. Sa totoo lang mga kapalalang, sobrang hirap talaga mag-isip ng content, lalo na kung marami kang iniisip na ibang bagay tapos isisingit mo yung mga ganitong pagko-content. Well, hindi ko naman talaga siya maalis kasi trabaho ko na talaga itong pagko-content. Kung hindi ko naman to gagawin, paano ako sasahod sa YouTube ko? Kahit maliit lang yung sinasahod ko sa YouTube ko, malaking bagay na rin yon sa amin dahil nga sa wala akong trabaho. Hindi talaga ganun kadali mga kapalalang, lalo na sa akin dahil nag-voice over ako sa aking mga video dahil nga wala na akong time humarap sa camera para ipaliwanag kapag lumalabas kami na nandito kami, ginagawa namin dyan. Mas maigi na kasing voice over para pag nasa labas kami, mag-take na lang ako ng mga video and pagdating sa bahay, doon ko na lang siya gagawa ng voice over. Yun nga, mahirap siya kasi lahat ng mga sasabihin ko dito ay dapat detalyado. Hindi dapat ako nakakasikip, diba? Dapat nakaka-inspired lang tayo. More on na sinishare ko talaga dito mga kapalala ngayong story ng buhay ko at dun sa family ko. Kasi hindi talaga ako makagit over kung bakit ko naranasan yung mga ganon. Kasi sabi nila, pag naging nanay ka na, maiintindihan mo na rin yung parents mo kung bakit sila ganon sa'yo noon. But now, naging parents na ako, apat na yung anak ko, may dalaga na ako, 13 years old na yung panganay ko. Hindi ko talaga magets. Ngayon ako naliwanagan na bakit ganon. May magulang talaga na ganon. Anyway, wala naman akong magagawa kung ganon talaga yung magulang ko mga kapalalang, kung ganon talaga ang question namin noon. Siguro dahil siguro sa hirap ng buhay. Wala naman akong question doon sa hirap ng buhay kasi nagagawa naman ng paraan yon. Total, hindi mo naman nabigyan ng magandang binabukasan yung anak mo at nagsikap naman yung anak mo na ma-provide yung sarili niya, mapagtapos yung sarili niya sa pag-aaral hanggang college. Sana wag ka na lang mag-demand kung ano yung inabot ng anak mo, makontento ka na lang. Hindi mo kasi alam yung dinanas ng anak mo para makarating sa tuktok mo. Kung ano dapat yung na-achieve ng anak mo na sa sarili niyang sikap, be proud kasi wala ka naman dun sa tabi niya. Ang ambag mo lang is yung sinilang mo siya. Well, hindi ko naman nakita yung hirap niya kung paano niya ako pinalaki, but hindi rin naman niya nakita yung hirap ko kung paano ako nagsikap makapagtapos ng pag-aaral. Imaginein mo mga kapalalang habang nag-aaral kasi nasuportahan mo yung magulang mo. Tapos at the end of the day, kulang pa rin. Sila may sariling tirahan dahil binigyan mo ng sariling tirahan. Ikaw nangungupahan ka lang. So anytime pag wala kang pera, palalayasin ka, wala kang pangbayad sa renta. Naalala ko lang mga kapalalang, nung walang-wala na ako dahil pinili ko yung love ka anak ako. So naghirap kami sa buhay. Never yan tumulong sa akin yung mama ko. Pinalimutan ako ng parang bula. Sabi niya sa akin noon ng bata pa ako, kung may tutulungan kayo sa buhay niyo, unahin niyo yung magulang niyo. Dahil kapag naghirap kayo, sila ang una-una yung matakbuhan. Pero wala siyang tinulong sa akin. Nagkaanak ako sa panganay ko. Tapos nung nag-college na ako, well, nasa akin yung anak ko at naghiwalay na kami ng kinakasama ko noon. Dahil alam niyang nagsisikap ako, nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, nag-aalaga ako ng bata. Lumapit siya sa akin. Ang sabi niya, alagaan niya yung anak ko. Kung ang isasahod ko dun sa katulong namin, isasahod ko na lang sa kanya kasi para makatulong daw ako sa kanya. So ako, lumambot yung puso ko dahil nga hindi naman siya ibang tao, nanay ko siya. Oo nga naman, makakatulong ako at saka alam ko pang magiging safe yung anak ko. Pag nagka-graduate ka na, pwede mo nang kunin yung anak mo. Never akong nagkulang magpadala sa magulang ko nun dahil nandun yung anak ko. At hindi ko ginusto, never akong humingi ng tulong sa kanya na bantayan mo yung anak ko dahil mag-aaral ako. Nagsikap ako malayo sa kanya. Nandito ako sa Pampanga, nandun siya sa Samar, pero pumunta siya dito para kunin yung anak ko. Nung nakapag-graduate na ako, gusto ko nang kunin yung anak ko. Ayaw niya nang ibalik dahil siguro nag-i-enjoy siya dun sa suporta ko. Nung kinukuha ko na yung anak ko, na hindi ko na masusuportahan yung anak ko dahil nga wala na akong trabaho at kagagaling ko lang sa aksidente no, nawala lahat yung cellphone ko, yung mga sa work ko, nawala siya lahat. Ibalik na dito sa akin dahil wala na akong maibibigay kahit piso. Pero anong sabi niya? Kaya ko namang pakainin yung anak mo, wag mo lang kunin sa akin. O sige, yun na, dumating na tayo sa point na hindi ko na kinuha yung anak ko kasi gusto kong isubok sa kanya na mahihirapan siya at i-give up niya sa akin yung bata. And then, alam niya siguro sa sarili niya na hindi ko kayang tiisin kasi hindi ko nga siya natiis nung nakiusap siya sa akin. So, every month, nagpapadala pa rin ako pero konti na lang. Hanggang sa dumating yung time na gusto ko na talaga siyang kunin kasi iba na talaga yung balak niya sa anak ko. Kung ano yung balak niya sa amin noon, ganun din yung magiging balak niya sa anak ko. Na ang hirap ng pinagdaanan ko noon, ayokong maranasan sa anak ko. Hindi ko alam kung maiintindihan ako ng mga millennials ngayon. Anyway, mga kapalalang, kanina pa ako kwento ng kwento, hindi ko pala nasabi sa inyo. Nandyan pala kami sa Manginasal ngayon. Lumabas kami dahil nagkaroon kami ng blessing. Nga yung sa other video ko, kapag may blessing na dumarating sa amin, gusto kong i-share sa pamilya ko, sa pamilya ng partner ko, at sa ibang tao na nakapaligid sa amin dito. Hindi ko alam kung masamang anak na yung tingin nyo sa akin, pero never naman ako nagkulang sa parents ko. So, nung mga panahong meron ako. Siyempre, tao lang ako, umiibig din ako. Nagkakaroon din ako ng priority sa buhay ko. Hindi naman habang buhay, taga-suporta lang ako sa pangarap nila. Siyempre, pangarap din ako. Yun yung point ko kung bakit ako mayroong hinanakit sa magulang ko kasi never nilang ma-accept sa sarili nila. Yum, yum, yum. Halo, halo. Yum daw, yum. Yum, yum. Yum, yum daw, papa. Oh, yum, yum.
kapalalang. Ang dami ko pang gustong sabihin dito kaso malapit nang matapos ng video na to. So sa next video na lang yung iba. Pag-iisip mo nang mabuti kung paano ko i-deliver yung mga gusto kong sabihin dito in a nice way kasi nga medyo nakaka-offend talaga. Pero yun talaga yung reality. Nakaka-offend talaga siya. Pero syempre nag-iingat pa rin ako sa mga gusto kong sabihin sa mama ko. Mama ko pa rin naman yun. Pero yung mga kwento ko dito ay pawang katotohanan lamang. Anyway, thank you for watching this video. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!